Wala ba? Dalawang gamiton ko ba? Congrats ba? Congrats ba? Okay, kita ka Kristohanon, kabalo man ta. Congrats kay Kapahulay sa ama. Kaya kung alang-alang to, na pumatos, nagantos pa, buhi matuod, pero hindi mapod. No? Kaya, mas mayo na lang po ipapastar sa inyo ba? Muna hambal ni Paul na for to be to live is Christ and to die is gain. To be absent from the body is to be present with the Lord. Okay? Pag nadula kita sa atong lawas, kapag kita duha lang kitang padulungan. Ang Kristohan ang confident na iyang kalan na asilo. Amen. Alright. So tonight, ato ni padayon, atong na lesson, tindog kita palihog. And let's have our Bible reading. Karong gabi para sa atong lesson. Mga kaibigan. Alright, 1 John 2:16, 1 John chapter 2. At palihog yung people, pag-isulod sa atong whiteboard, pag-ibigay. After sa atong Bible reading. Chapter 2, verse 16. Hey. 1 John chapter 2, verse 16, read. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, nag-iskot ang Bible na word, may word rin. Twice i-mention ang unong word. In fact, para pa sa verse number 15. So, hindi siya mga tao ang ginatungkoy din ng word, but the system of the world. So, itawag ni John na ang kalimutan, the system, ang mindset, hindi natin pag-sundo. Dear God, salamat karon nga gabi, despite nag-ulan, but salamat po wala nag-usok, at thank you man na nag-untat. We pray sa ibang mga members na kani Lord, nakahingagaw sila, Parutsilin family, Purus family, even ang Mardibi family, pag sa ibang mga church members, na ma-realize na mo Lord, importante ang midweek service. Damo mga simbahan karon wala na permitting. Apang kami Ginoo, hindi na mo ni pagdulaon, hindi na mo ni pagunggaton. Kaya ara sa Bible ang permitting. Damo instances na si Apostol Paul, bisan sa balay lang, bisan sa hilag sa sapa, nagkakanda sila sa prayer. Ay importante Ginoo ang collective effort na kami mag-inom sa pag-ampo. Ay dunay gahom ang pag-ampo. Naku mahimo ang pag-ampo sa mga tubagan. Kaya tonight Lord, at least kami mag-pray, amon anay pamatian kung ano yung mga pulo. Salamat sa privilege. Paghihatag mo sa amo kami, Lord, pamati ka rin. I pray na inukulong ang paglandungan, ang ikasing-kasing, kabaw sa tanan, ang itinagawa. Ilayon ikaw, ang isali kang tanan dito diyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, magpupo ka ng palihog. Again, last week, ato na-discuss atong topic, which is the battle without. So, pag naghambal ka, without, nag-refer sa kalimutan sa system. Okay. The battle without. That means the word. The word, muli ang isa sa mga budlay na perdihon sa Kristohanon, kaming kalimutan. Kaya ari patadiri mga agiyan sa ulod. At kinabuhi patadiri sa kalimutan. Pero ang system din mga utod, okay, like I said, hindi siya tawag sila. The world
Mindset. Mindset. Panguna-una. Perspective. Outlook. Ano ang mindset sa tao? Dalagan siya nung una. Paano niya i-control? Paano niya i-view? Ang ini nga butang, ini nga bagay, ini nga circumstances. So that is the state of mind. Pag naman state of mind, dalagan, condition si mo, una-una. Ang tawag na mindset. Ikalawa, way of life. Way of life. Pagyaman ka nga, the world. Mutuhan pa niya. Hindi natin maghigugmaon. Love not the world, neither the things that are in the world. So way of life. Ako na mo sa liyon, paghihambal na the world. The world. Not necessarily ng mga tao, but the system of the world. Pag naghambal na system of the world is the view. Alright? So paano ma-influensyahan ang system? Okay? Paano niya influence? Anong gamito ni Satan para ma-influence ang tao? Ang kalibutan. Ang keluar, gamito niya culture. So i-justify niya, culture pa din. Okay? Naanda na niya siya. Halit pa sa amon mga ninuno. Okay, amo na niya among ginsunod, amo na niya ang amon namatan, amo na niya ang amon nakasanayan. So biskat mali, paliusin na. Culture, multiple wives, hindi mag-asawa. So i-justify niya, gianaw sa among culture. Sa among tradition, pwede mali. Pero kung nagtawin mo sa Bible, contrary, opposite. So ang pamangkot, di ang sundon mo, culture, Bible. Sino ang mas authority? Ang Word of God o ang culture? Amen? So sayang tao, gamito ng culture, gamito ng tradisyon para i-justify niya ang iyang gusto. Pero ang Kristohanon, dapat kabalong kita na mas authority ang Bible. Hambang sa iba, sa Western countries, i-justify nila na okay mag-celebrate ang Christmas kay culture. Sa ilang country, culture nila. Sa pamangko ganitra, sino masundot ka ang Bible ba o ang culture? No? So si Satan, gamito niya ang culture para ma-infiltrate niya, para makurap ang mind sa mga Kristohanon. Para sa atong mga kabiyanan. Ano pa? Okay? Na-influence ni Satan, ini. Damok din mga Kristohanon din. Amen? Media. Kung kaisa, mas dito pati ka nagasunod sa media kaysa Bible. No? Nag-shape ang atong mindset. Kung ano atong makita, atong mabasahan, daw nadala po kita. Daw, gina-adapt nato. Nilawara pa ta? No? Kung hindi ta careful mga abyan, sa kanang mga statement dira, mga philosophy dira, sa mga idea dira sa social media, kung hindi ka ginpag-on, possible madala ka. Eh, mostly na ba dira ang mga tulong, mga comment, o mga statement, or ano man na dira. So, kung hindi ka careful, kung kisa, tabunan lang gamay ni Satan, abi mo, okay ba? Pero, i-insert na ganin ni Satan ang lies. Kag mas dali kita ma-attract sa kung ano ang nakita nato. Kaya ang tao abi more on visual. Kung dali ta ma-influence sa atong nakita kaysa nabatian, yes or no? Mas dali ta mapatiba, dali ta ma-attract, dali ta ma-impress sa visual kaysa hearing. Okay? So, kung isa nabatian nato, passing lang. Pero ang tinatawag na photographic memory ba? Kanang nakita mo, no flashback, ma-register. So, ang pag-register, ang retention, sa isa ka bagay na nakita mo, mas taas compare sa imong nabatian. Pati ka mo? Amo na ang bata, mas attentive ang bata sa iyang nakita kaysa nabatian. Agree ba kita? Oh.
Ipakita mo lang na sa iyang isa ka picture, damo na siya mahambal. Pero istorya sa bata, ang isa ka sentence, hindi niya may lumluman. Isang balik-balik, kung mo ka nakahambal, palipatan niya. Muna nga, grabe ang media mag-influence. Kagdamo mga Kristohanon nga nagamuyang ma-influence sa mali mga akyan, lalo na mga teaching na hindi biblikal because of media. That's why kita, arapan ka, di ko nato ma-deny na dili sa kalibutan, part na ni siya. Di ko na pwede ba dili magamit sa social media o may data TV. May mga tao extreme, bawal sa ilang radyo, bawal ang cellphone, bawal ang gadget, bawal daw sila religion. Di ko tamo sila. Extreme na siya. Hindi na ito gamiton. Hindi tama, isang aral ni siya, ano mga gamit na dili ka makakontra sa, ulit ka mag-violate sa Bible principle. Amen. Alright? Now, of course, ano ang gamiton ni Satan na foundation? Mga author, walang iba is, nabang kayo na about last week is rebellion. No? Rebellion. Number 1 ginagagamito ni Satan. Now, ano ang focus? Ano ang foundation? Mga author, ano ang focus ni Satan? Human emotion. So, muna siya, desire, okay? Lust of the flesh, lust of the eyes, and then the pride of life, mga kabiyana. Okay? So, ang source niya is, of course, i-blind niya. I-blind niya ang mga tao. Okay, now, anong strategy ni Satan? Ano ang strategy ni Satan? Review lang niya, bago na mag-proceed. Alright. Conformity pressure. Conformity pressure. Para ang pressure, from the word pressure. Amo rin ang isa sa mga Buddha-inisist sa Kristohanon ay nang magpadala ta sa pressure. Magpa-pressure kita. At okay lang tali kung magpa-pressure kita in a positive sense. Sa namin, sa insakto, mag-pressure kita sa maayong butang. Ang problema, most of the time, mag-pressure kita sa mga bagay na opposite sa biblical principle. Mas dali mo sunod sa mga bagay na hindi Diyos, no? Mga bagay na biblical, na opos sa mga biblical teachings. Kaya kung sabi ni Apostle Paul, "Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind." Aminin nato, hindi mga author, mas dali ang pag-conform kaysa pag-resist. Yes or no? Mas dali ka maganyak, mas dali ka madani, mas dali ka maka-adapt sa mga bagay na kalibutanon, sa Diyos nun. Tama? Listen. Lantawa dito sa time, mga author. Lantawa sa time ni Noah. Dito pa lang sa time ni Noah. Pila lang ang nag-survive. Pila lang ang i-consider na righteous sa Ginoo. Sa kadamo sa population sa time ni Noah, nga ang 8 people lang ang naluwas. But sinimon, katong million, may tagabato basin billion na mga tao, majority ato, mga kumplota, ano sila? Do you think they are righteous? They are godly? They are God-fearing? They are obedient people? Nga nga ang Diyos, nag-come up sa decision na i-judge niya ang kalibutan. Limpyuhan niya ang kalibutan. Simply because ang rebellion, rampant. Majority sa mga tao, very corrupt ang una-una. Ang ilang attitude, ang ilang heart. Contrary sa Ginoo. Ga-oppose sa Ginoo.
why ang Ginoo nag-decide na limpiwan ang kalibutan. Amen? Karapatan? So even before, sa time pa sa Adam po kay Noah, wala pa social media, wala pa TV, wala pa gadget, kurak na unang-una sa tao. Higko na unang-una sa tao. Para ba? How much more karon? Nga kung nagtao mo, isa na lang, is in the tip of your finger. Halos na lang, makita mo na. Sa aral ng sa mga finger. Not necessarily ka, magganto ka dito, magtaya ka dito, magganto ka sa sabungan para magtaya ka. Pwede ka gahinda, pwede ka kapungko, pwede ka kakaon, pwede ka sa eskwelahan, pwede ka biskandiin. Pwede ka magsugal. So ang temptation, mga auto, very high. Harap ka? So ang pamangkot, nakakabay power to resist. Do you have the ability to resist? Kaya we cannot deny, ara ka sa itong katubangan, hindi nga mga butang. Ginalatag na ni Satan. Ginapaon ni Satan sa ato, day after day. Day after day. So ang pamangkot, paano ang imong response? Paano mo i-deal? Paano mo i-overcome? Hindi nga mga bagay. So kung wala kita sa strong biblical principle, wala kita strong and proper foundation from the Word of God, no wonder mga abyan, one day mahimutan ang biktima. Before you know it, captive ka na ni Satan. Before you know it, defeated ka na ba sa Christian life. Like I said, kay ang conformity pressure. Take note mga utot, kining conformity pressure daw si Kuani, asawa ni Potiphar, daw si Delilah. Wala ka untat na, very persistent. Adlaw-adlaw. Kung nag-fail siya karoon ng adlaw, sunod adlaw naman. Kung may payapon, sunod naman. May ka untat. Ano mo na si Satan? That's why, wala sing pagpundiri without the Word of God. Wala'y pagpundiri without the grace of God. Wala'y pagpundiri. Biskan pastor mga utot, pwede mabiktima anytime. Kung hindi kita careful sa itong kaugalingon. Ikaw pag ako hindi kahambang ka pagpunta, likunta, exempted ka rin. Ako mismo. Pareho tayo struggle. Si Apostol Paul galing, struggle ha. Apostol na to. Ang gusto niya himo, hindi niya mahimo. Abang ang hindi niya himo, o ano kung nahimo niya. Muna ka importante ba ang permitting? Importante ang Bible reading. Kaya dili kita, magbuliganay kita. Na ma-aware kita. Mga utod. Lalo na karon, napati kita ng pagbalik sa Ginoo, lapit na. Ang I believe nga, grabe mga abyan, sa galapit na ang pagbalik sa Ginoo, si Satan pa, nagadukot tayo. Nga kita abyan, di pa madula, di pa niya ma-forfeit atong salvation, di niya mabawi ang atong kanawasan, di niya makuha atong salvation because we are eternally saved. If you are saved, we are eternally saved by the Holy Spirit. Amen? Pero para ang atong testimony, pwede niya makuha. Pwede na mahimot ang pangatubang sa judgment seat ni Christ, pwede tapad makuha. Simply because ba, ang atong kinamuhi, o ang atong na-honor si Ginoo. Siguro. Okay? Conformity. Ano pa? Gabito ni Satan, deceptive philosophy. Ang kaalam sa tao, ang human reasoning sa tao, amo na ang ginapamibabaw. Abi nato maalam, abi nato kay hindi siya galukab kita sa iya kay amuni, maayo mag ano sa Bible, maayo magwali, maayo mag-preach, maayo mag-interpret pro mga utod. Ano gani? Human reasoning. Human reasoning ang ginapatibabaw. Example sila ba? Ilisonyan. Ano po lang tao ba? Alam kita. O, halos tanan na pamangko, tanan na reasoning, tanan na ano, tapos haluan pa niya sa iyang boses niya, haluan pa niya sa daw sa iwar, na pamangkot mga, kung di ka, ano ba, madala kasi ang boses. Oh. The way siya maggamit sa questioning rod. Oh. O pag
tatanggapin mo ba? Pag may nabasa ako, tatanggapin mo ba na talo ka? Pag napatunayan ko sa Biblia, aaminin mo ba mali ka? Ganun na approach ba? Nakanotice mo na, kay Juliano, the way siya gamit sa questioning niya, line of questioning. Tapos ikaw parang pamangkot, parang daw matinag ka na. Ano ba, aminin ko ba ito? Ituloy ko ba ito? Kasi mapahiya ko. So, intimidating ang iyang way of ano. So, direct pa lang. Mga utot. So, magkabilib ka. That's why, dapat magkahanga sa iya, ha? Hindi sila ba na-convert ni Soriano tungkol sa Bible truth, kundi the way siya nga mag-argue. Damog na bilid sa iya, damog na ano sa iya. But mga utod, hindi truth ang naka-convert sa kanila. Amo na makita, bantay man kay kanang human wisdom, very deceiving. Ma-impress ka ba? Amo na ang mga Greeks, ma-impress sila sa mga tao, gasip sila wisdom. Gabilit sila sa tao ng mga maalam. That's why, ang Greece mga utod, mostly sa mga philosopher, galing sa Greece, mga Greek philosopher, mostly, tanang-tanong, Plato, Aristotle, sino pa, Socrates, more and more, mostly ba, mga Greek na sila. Kaya they love wisdom. Halos matay sila pag wisdom na. Ga-study sila, non-stop study. Kasi para sa ilang ba, ang wisdom, i-consider nilang Ginoo. Amo na nga, kita po, careful kita. Kaya base yung dili na ta sa truth, but na-impress lang ta sa tao. Pero dili sa truth, kita na-impress. That's why naman man ni Apostle Paul, Colossians 2:8. Colossians 2:8. Ang warning ni Apostle Paul sa mga Colossian believers. Eh ba't ako, ang Colossians dali mga autor, mix ni siya. Mostly ang mga citizen diri, mga Greek sila. Kaya isa man isa sa mga lugar mga utod sa Macedonia, city of Macedonia, the province of Macedonia ay ining Colossae. So mostly sa mga citizen diri, mga Greek citizen, mga Griego. So sila, very impressed sila mga utod sa human philosophy. That's why, about verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy. Digamit din po ang philosophy, the word, and vain deceit. So even sa time ni Apostle Paul, may mga tao na mga utod na rampat na sa iyang panahon, hindi lang sa atong sumo. Even sa time ni Apostle Paul, na the more are hindi ka mga tao, more sila nag-impress or nag-admire sa wisdom, human wisdom sa mga tao. Hindi nga mga philosopher. Kaya ano pa, ginamit ako, being deceit after the rudiments of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So maghalo kita mga auto. Kaya very deceiving ang human wisdom sa tao. Number 3, gradual influence. Gradual influence. Ang worldly mga utod, ang word, hindi siya sudden, but gradual. Gradual. Amat-amat. Yung una, i-issue niya ang Bible. Ikaluwa, di na siya mapating na inspired ang Bible. Sunod, mga utod, di na siya mapating na dapat ang authority na ito, Bible. King James. So mo na. Amat-amat ang tao. Okay? I-question niya ang authority sa Bible. Time will come, di na siya mapating mo na yung Ginoo. I-question niya ng Bible. Anong delikado? So, gradual influence. Maghalong na mga utod. Una, beatbox pa lang. Hindi na kung dito sa beatbox, dugangan electric guitar. Dugay-dugay, wala na, may drum set na. Tandaan mo na lang, may baptist na karoon. May full baptist pa niya, kulong-ulong.
Una ko kanto simbahan niya, beatbox. Ano ng beatbox? Now, square pa ito, Brad. Tapos kamot lang ginagamit. Wala stick. Ginagawa lang, no? Kada simbahan nila, standing on the promises. Butangan, unay, kapuan, microphone. Oh. Pero ang kanta pa, standing on the promises. Sunod, electric guitar na. Nakita ko sa post yan, electric guitar. Now, Pentecostal na kay, ito ba yung sound sa electric guitar? Mas basko, mas puso. Isa lang na. Isang, pwede ni apat na gitar, tabunan. Isa lang electric guitar. Malumos na, Brad. Grabe. Ang lately lang, nakita ko sa post niya, during sila na simba, drum set na din. Pag sinabi mong drum set, from the word set, may simbal, may itong dako, tapos itong pila kabilog na daw, galakbay, katong dako, katong tirtiin na, di ba may arap ko sa tiin na ginapitik-pitik na tiin. Tapos may daw, patuloy ka galakbay, atong daw, ako na, tapos simba. Oh, nag-lead up na ginimigo ko ba? Gradual influence. Sunod sila, kumplito naman, wala na himbok. Wala na himbok. Anong ano ba? Ano ang source? Kaya may evangelical o Pentecostal na hardware nga support, so na-infiltrate. So once gani nga may tao nga mag-support sa imo, so may kapalit gina. So maghanong agad anang may nagadunit-dunit, na isang dira, hawakan ka sila. Wala ko lang tayan tayo. Four is distraction strategy. Distraction. Distraction strategy. I-distract ni Satan. Ang una, isa gamito ni Satan dito ang ito. Hindi ka maghalong, hindi ka careful sa atong work. Amo na kamo, kung napakita ka mo work, i-pray din yung Lord, nagaya ko trabaho, hindi conflict sa akong Christian life. Hindi conflict sa akong pagsimba. Amen? Kaya sayang mo na, may work ka tungkol, pero may kasimba-simba. May ka na Sunday, may ka na prayer meeting, may ka na tanan. Ano mo na, may income ka. May trabaho ka tungkol, pero wala ka man sa Ginoo. Tama na naman ni Sir GM. Isa ka strategy ni Satan. O sige, pwede ka magpastiran, pero kuwahon ko yung Domingo. Diba? Kasagaran, ano nila? Pila ka mula na. Nalantanin mo 1 month. O, grabe si Satan. Magkasiling mata, okay lang rin, justifiable pa rin. Kaya para rin sa akong someday. Kung may takabalo si Satan, mga uto, pamaagi na rin, madali niya. Kung may takabalo si Satan, sa tatayang people, pag-amot ko dugay-dugay, mga past 5 diya sa office, Pastor, sorry, hindi ko ka-prayer meeting, kaya i-reschedule ang akong schedule sa, trabaho. Ang akong schedule, Pastor, 5 to 12 midnight. Wait na, nagkabili ka lang. Kaya ako gihatag sa ako, Pastor, ako ang mag-manage sa pickleball. Ay, abang. Grabe, pickleball ka rin ba? Damo na adik, kung sino yung ba? Saan mo ka mag-try, Brother Pedri ba? Istingan naman, Problema, di ka
Baklon mo nga rin ang iyang padi pa tawag sila, balon. Di ba pwede na nga magrinta ka lang dito, ay masang may aralang. Aralang lapit sa amo, no? So, ako magkapulang, paapit sa ila, magsiningitan. Yan, magsali sa amo nga kuwan. Sa Osmelia, dari ho. Daniel's Missionals, sila. Pati sa Palaga, nilagtok. Tapos ang lupok sa bula, wala nang sulit ba? Hindi pata sa tennis table na, ay di tennis table, long tennis, katong, ano ba, kay, di man ito magkuhan kayo, hindi kayo gamo niya magulang, kay net man. Iyan nito, kahoy guro na yung paddle, racket, ano na, fiber. One time, di katuan mo yan. Ako ito rin mga Muslim karang nalampang na. Tapos schedule ka nila, online na, magpa-register, online mag-schedule sa oras. Tapos kung ano na yung oras mo, kato ka dito. Next naman nga batch, amo naman na. Online na. Tapos kung tagpila na yung ano, ma'am, siya kung gusto mo bratongon, set na siya, pinabula, apat na bula, 5 mil. Pero kung gusto ka quality, may araman tag 8,000, 10,000. Ay, apa. Idawon ko na lang nakamuto. Pamaakon mo na, blaga. Kato lang. Kung gusto ka din quality, maghanong ka mga abiyan. Ay, sisitan. Grabe damo ko pumagi. Madistract ang Kristohanon. Distract ang Kristohanon. Damo siya umuon para manula atong focus. Right, next. Okay. Now, paano nato mga uton? Paano mag-affect sa Kristohanon? How? The word affects Christian. So ano ang impact? Mga kabiyanan. Since na-aral yung word, no? Aral kita din. Ano ba tamo? Ano ang epekto sa Kristohanon? Ang word. Number 1, o letter A, internal conflict. May ara conflict. May dispute. Ano na siya? Ano nga conflict? Ano na siya na dispute nila? Flesh versus what? Spirit. Christian ka, pero ara ka pagyapon sa kalibutan. Saved ka, pero ara ka pa sa unod ang imong lawas, ari pa sa kalibutan, may flesh pa siya. Narinyo, may ara gitawag inner man, ang flesh outer man. Nakuha niyo? Ang inner man, spirit na siya. Pero ang flesh outer. So, sumpaki sila permit. Gaaway sila. Huwag sila agree. Mga utod. So, there is a battle. No? May ara conflict, constant conflict. Mga abyan. Sa hindi ka pa save, wala pa conflict. Ano ba ta? Ang tao nga dili save, Brad, wala ko sa spirit sa Ginoo. Wala ko sa iya Holy Spirit. Amen? So, wala problema. Kaya iya sa kalibutan. Iya sa sayawa. Isa lang na spirit ang ara sa iya. The spirit of rebellion. Pero sa na-save siya, nagkaroon na sa battle. Alright? Amo na siya Apostle Paul, niya, Romans chapter 7, na gusto niya himoon, di niya mahimo. Pero, katulong, ang dili, mga utol, mga pahimaya sa Diyos, ano itong mahimo niya? So may aral siya,
conflict. Oh, ito. Ano nga man ni Paul? Galatians 5:17. Galatians 5:17. Okay. Beginning verse 16 until verse number 18. Read. This I see then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Verse 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Okay? So nakita natin din mga author, beginning verse 16, isubok kita na maglakad kita sa Espiritu. Ano may klase ng paglakad? Hindi mo silingon nga wala pa tayo Espiritu. Hindi siya ang ginatawag mga author na daily experience. That is what we call feeling of the Spirit. Kasi ang sealing, that is once and for all, kaisa lang matabo during sa mga salvation. But the feeling, it is a day-to-day experience natin. Kapag natin yung ma-acquire by reading the Word of God, by meditating the Word of God, by communing, by quality time with God through prayer and Bible study. Amen? So, that's the time na ma-fulfill na to, mga author, or ma-resist na to ang flesh. Kaghabang sa verse 17, for the flesh lusted against the Spirit. Kita mo, why sila nag-auyon? Why sila nag-intindihanay? Kung silingon, mga author, kontra sila. Amurag sila dito, and the Spirit against the flesh. Ang lust against the Spirit, ang Spirit man against the flesh. That is the Spirit of God. At sila sa verse 15, and these are contrary the one to the other. So, klaro din, naghihampag ni Paul nga ini nga duwa nag-opos sa isa ng isa. Okay? So, never din sila mag-intindihanay. Kaya sabi ni Paul, so that he cannot do the things that he would. Pero ang good news mga author, even though may arap, dispute, may war, may conflict, sila ni Paul, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. So may arap direkta chance mga author, nga ma-overcome nato ang flesh. Nga dili ta mahimong defeated sa flesh. Amen. If ye, sa mga Paul, if ye be led of the Spirit. So dapat dari kita, in order mga author, na di kita defeated, always kita magpalit sa Spirit. Amen? May ara isa ka tao, na magpon siya, di ba magpon siya sa katao man? Sino niya, pakton mo, hulaan mo. Kini sa akon ka kamot. May ari ko di kwan, pispis, gamay na pispis. Maka daw, anong tawag sinang pispis sa kanang lang? Iglit. Chicken, ma-chicks mo ng chicks mo ng manok. Ang pispis, ano ang iyang ano ang tawag sa gamay na piso? Pinanere, mga teacher. Birding. Okay. Basta pispis, kamay nga ako na. Kamay nga pispis. Baby pispis. Baby bird. Pakton mo! Ano ni? Tagaan na ka isa kagatos kung mapakot mo, kung mahulaan mo. Ining gamay nga bird sa akon nga kamot. Pakton mo, buhi di siya patay. Hulaan mo. Kung mahulaan mo na, tagaan mo na rin. So, wise mo itong di pa mangkot yan. Sabat man siya. Sige yan,
magdaog sa imo. Kaya nga man, kay ang kabuhi silang pispis nga naaras mo kamot. Kaya depende sa imo. Kung nagambal ko nga buhi, pisgaon mo. Hasta nga mapatay. Oh. Tapos kung ano sunod? Kung maghambal mo nga kuan, patay, buhi. Oh. Kung hambal siya sa buhi, patso niya. Kung magpakot man siya nga kuan, patay. Oh, so i-release niya, di niya ano ba? Oh, kumbaga ako pusit. Kung sino ba gipadawog kay kadipindi sa iya, siya ang gawuyan, siya ang desisyon. So same way sa aton spiritual God. Naa sa aton, either magpapirdi kita sa aton na flesh or pwede natin i-overcome. Kaya may araw ng Spirit of God. So magsilig ka kay irasan mo, ay pastor, ayaw mo sa kalibutan. Ay pastor, tao mananta. Isang luwas na pastor, bro, ayaw mo man na diri. So walang ina-chance sa pastor. Kaya ayaw mo sa kalibutan. Adi pwede. May rason na ito nga, tungkol kaya ayaw sa kalibutan, magpakasala na lang ta, magpabiktima na lang ta sa sala, hindi na siya tama na. Hello, amen? Itagaan ang Spirit of God. Mapapatuan nato ang flesh. Mapatuan nato God ang although gabatin na sila, conflict na sila. Pero may ara, i-provide si Lord na pamaagi na di kita may mong defeated. Di kita may mong God na captive or bandage or tinatawag slave sa sala. Ano ba lang? Ano? Ara kita? Yes, ara na reality na. May ara conflict mga author. But, again, may ara way na kita maka-overcome. Di na tayo mo irason na kay alipatas kalimutan, alipatas sa ulod. O, magpadala-dala na lang sa ulod. Kumbis kita magpabiktim. Mga author, no? Lantawa. Sino example nato, Brad? Lantawa si Joseph. Ara temptation. Pero Brad, na-overcome niya. Na-overcome niya mga ito. Tama, kung hindi may kahadlong sa Diyos, may aray sa Holy Spirit. Mga ito. Pero hindi mo na maintindihan. Ang gobyerno ta. Ang Senado ta daw. Hindi ko maintindihan na. Ano naging sila na yan? Senado, drama, sinihan, o ano ba? Na drama na lang permi. May gagaiyak-iyak. May alam mo nito. Kasi ano na lang. Ano na nito, may mga artista. Kapagay, lang mo mga artista, abi. Wala na. Yung karandawan na lang ang Senado, karong House of Representatives ka. Ulit nila, i-kick out na nila si Barsaga. Ipatalsin na nila. Kay para sa ila, unethical daw ginahimo, daw hindi disintiba, hindi pang Congress ang iyang mga aksyon ng mga statement. So, impay na lang nato mga auto. Daw subok, daw bago naman. Daw bago naman sila siling president, hindi na si Cayetano. May pagaling ng bulanan. Di-isla ni si Soto, di-isla ni Cayetano. Pero dapat sila mga reklamo-reklamo. Pagkaina, daw nag-ilis naman sila. Daw acting Senate President naman si Gatchalian. Imbis natin ito nga mag-umpisa na naman, i-okay naman itong Blue Ribbon Committee na flood control scandal. E ngayon, makonsyami na naman. Grabe mga ito. Ang isa kasi na doon, i-aristo na. Na-priso na. Si Jinggoy. Kung notice, kung may coming pa. Ito wala ka na. Ito, hindi lagin. Mga kamiyaro. Pero, ila siya, external ang mga utot. Ang ato na battle, iba ang ating battle.
No, amoy atong i-overcome. So, okay. Ano ba? Ano ang ito? Peter B. Letter B, ini ditawag na spiritual weakening. Spiritual weakening. Nagawik ang mga Kristuwanon. Kung di natin ini ma-handle mga auto properly, in world, pag grabe ng influence sa world, sa isang Kristuwano, mga auto, hindi lang, struggle siya tungkol sa internal conflict. Ang result, pag hindi mo siya na-handle, in internal conflict, wala mo na-overcome yung mga flesh, mga auto. Of course, ang resulta, ang sunod, magkaroon ka sa spiritual weakening. Maghina ang imong Christian life. Maghina ang imong service sa Ginoo. Ano ba ito? Prayer become ano? Ano ba ito sa imo? Prayer becomes inconsistent. Inconsistent. Hindi na. Ang imong prayer, parang optional na lang. Pagkadagalan na lang. Kung gusto mo lang. Hindi mo na priority ang pag-ampo. Okay? Amo na siya ang tendency, pag-win ka sa Kristuhanon. Pag mayroong internal conflict, pag na-defeat siya sa iyang flesh, the result would be prayer. Reading Bible, optional. Optional ang magampo. Magampo o hindi. Magampo lang kung para sa emergency maybe. Magampo lang siya kung or magano lang siya. Basa lang sa Bible kung failure. Ikatatlo, service becomes food. Service becomes food. Lamig na. Kung nakabalik ko sa regulation, that was left leprous na. Ngayon mo ng optional at pag-ato simbahan, option na lang. Ariyan ko na simbahan ka mo. Pag-entindihan ko si pastor. Amo ba rin dapat pulo ito? Amo rin mata mo kapag ang isa ka Kristohanon magpa-apekto sa kalibutan. Wala ko nakita ka tao na worldly na nahimo nga consistent sa iyong prayer life. Wala ko nakita Kristohanon worldly na mga priority niya ang Bible reading. Wala ko nakita na worldly na Kristohanon na init sa pagkalagan sa Ginoo. Isa ng mga symptoms sa ikaw maraming na mga utod, defeated ka na ang world, ang kalibutan, pinitid ka sa imo, ang influence sa kalibutan, para na sa imo, kung kini ng mga bukang, yung tatlo, inconsistent ang imong prayer life, imong Bible reading, optional na lang, kaya imong service, maraming na. Interest up ba ang resulta, matamat ang kalibutan.
Nag-influence ko sa inyong life. That's why, kaya battle ito. Ito, Christian, it is a battle. Battle na siya. Kung galing na, warfare ng mga autor, warfare. Ano nga ba niya Apostle Paul? Ephesians chapter 6, natawa. Ephesians chapter 6, ano itong kalaban? Let's read. Open the Bible. Ephesians 6 verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10. Read. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ano itong kalaban? Sino itong kalaban, mga utot? Sino yadra? Against principalities, against powers, against the rulers of darkness. Imagine mo, rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Kita niyo? Kung anong damo ang atong kalaban, mga utot. Tapos atong nag-take for granted. Atong makita niya. O spiritual wickedness. Ara-ara po ng mga divination. O po dira mga utod ang necromancy. Ano ng necromancy? Effort to communicate a dead person. Interrogate nila. Witchcraft. Astrology. Nagpadama pa. Damo mga Kristohanon karon, nag-decline na ang ilang service, nag-decline, nag-uskos ang ilang Christian life. Word of God. No? Less value. Take for granted. How the world affects Christian internal conflict. Letter B is spiritual wickedness. Pag di mo na-overcome na yung mga author, pag defeated ka, automatic ang result, mag-weaken ang spiritual mo. Next, emotional pressure. Emotional pressure. Anxiety from comparison. Pantay ka sinin. So kung sige galit ka, compare mga author, itsura mo, i-compare mo, ang wala mo, i-compare mo sa iba, mga author
ta anxiety. Di mo mabaton kung amo na ning imo. Gusto ka man nakita mo tong iban, tani magkaroon ka man sa amo sina. May nakita ka sa iba itsura nila, gusto mo man itsura mo amo sina. So ang presyo nito ay anxiety. Eh gusto mo ma-achieve na-experience ang na-experience nila. Yun ang delikado. Dapat hindi kita magpa-abit ko. Ano ulit? Ano siya? Fear of rejection. May mga tao ang sini. Tuwis ako, pag-visit naman sa mga bagdes, kaya pastor, nagsamgin ko mas kumba, kay libing sa asawa sa tilo ko. May napatay. Asa niya napatay sa sakit, nagkasakit kay nang sige pa, injit, wala nang luta tayo. Wala nyo nang luta tayo. Luta. Now, vitamin. Injectable. Tapos synthetic ko na. Tapos, karon pwede, damo na ang offer karon sa online lang. Na i-ano mo lang, o inumon mo, capsulize na siya. Na i-inom mo siya, hindi injectable or ano. Para magputi ka, magano. Siguro to sa damo naman na inom, na complicate, o naapektuhan ang internal organs. Mga kidney, mga lungs, mga liver, even pwede ka heart attack anytime. Kay isog na tambal ba? Di mostly na badra, mga Chinese product. Kabalo naman kita ba sa mga Chinese product? O wala na sa daagi sa FDA. Grabe ito, basin, ito kabalo naman sa China product. Kita na sila hindi nila yawon. Bakit ito? Puti naman daw ito siya. Puti naman galing kung paputi pa. Gusto siguro na may mga papel na lang. Ba't ang karain ko ng tao sobra na puti? Kita ka mo? Anong halos ba yung nadugo? Puti tutuot pero kalain na po na lapsi naman, hindi naman puti na. Mula na sobra taka ba? Sobra taka-conscious sa atong so anxiety, emotional, fear of rejection. Fear of rejection. Okay. Kaya, ang halong kita, hindi kita magpadala sila. The world weakens a believer's spiritual strength from the inside. Return to prayer and word. Reset spiritual priorities. Amen? Ato i-reset ato spiritual priorities. The word versus the cross of Christ. The word versus the cross of Christ. Kamuni ato nga topic mga auto. Next week. So hindi siya how the world affects Christian. Flesh versus spirit. Next week, mga utod, why the world system is in direct opposition to the cross. So, paano daw, o nga daw, mga utod, ang kalibutan, direct siya opposition to the cross. Nag-opos siya sa cross, kalaban niya ang cross. Ang kalibutan, ano ang kalaban niya?
Christianity. Paghihambal mo cross about spirituality. Amo ang buot sinimunder. Not literal na cross, pero ang implication sa cross. Ano ang message sa cross? Paano na ito ma-defeat ang world? Mga oto. Nga-kontra niya ang world. Nga-kontra sa world. Ang cross, ang cross, kontra niya ang world. Mga oto. Amen? Amo na atong tunan next week. God willing. Ano kalaban sa kalimutan ng cross. Mga oto. Alright? Dira lamang sa cross, makaangkong kita sa victory. Amen? Dira lang sa cross, mga abiyan. Thank God. Grabe ang buhilong karon sa kalibutan. No? And even, ang mga churches karon nasudlan na sa kalibutan. Nahimo ng worldly ang church. Nawa amat-amat na nadula ang purity sa church. Doctrinally, by practice, by modesty, ang ano pa ba? Doctrinally, like I said, ang spirituality sa church, wala na ta. Let's go back mga utol sa first century church. Dapat dito kita. They are devoted in prayer. They are soul winner. They are more evangelism. They are more on others, ministering others. Hindi sila magbaligya sa ilang mga property para sa mga pigado. Ang unang karakteristik sa mga first century believers. Pero karon God, wala na ang mga simbahan. We are drifting away. Nag-amat-amat na palayo. No? Ang simbahan. Ang kalimutan nag-influence na sa mga simbahan. That's why tayo na isang buntay na itong kalabanon ng kalimutan. Kalimuha ko na ito ba na atong iupos ang kalimutan. Hindi na itong pagtubutan ang kalimutan magsunod sa simbahan. Amen? Oh. Na ay, ano ba, may Arab documentary na basa ko na sa Amerika, I think, sa Alaska banda. Ang tawag sa kanila, video i-research, mga Mennonites. Mennonites. M-A-N-O-N-I-T-E-S. Mennonites. Hindi sila mga motor. Ano sila? Mga primitive. Wala nilang ginagawa ng ilang mga... The community lang sila. Dahil isa sila ka, ano ba? Ka barangay or purok. Tapos may ara sila sarili nila nga eskwelahan. Wala nila dito eskwelahan nila nga bata dito sa eskwelahan. May ara sila dito. Community mga utod. Wala nila ginano. Tapos may simbahan sila sarili dito. And then ang ilang mga dress dito. Karang nga resources nila. Sa garden lang sila, gardening sila. Wala sila magkatugagwa, kabakal sa mga process foods ba, mga tindahan ba. Taga nila ba ka kung pagkaon dito na ba sila community, kauma sila, kasagot sila mga sapat. Ano ito? Ilan? So wala sila nagpa-influence sa kalibutan. Sa sistema sa kalibutan. Mga secluded sila, I mean, ano sila ba? Na-isolate sila. Wala nila kaya. I-try nyo na ba? Ang tawag sila Mennonites. I-google nyo na. Sa ka-documentary. Tapos namin ilang practice nila. Gusto nila i-preserve mga utod ang Christianity. Gusto nila ilang mga bata ba hindi may influensyahan sa kalibutan. So, wala yung gadget, wala sila yung mga ano. Sila lang igatublo sila mga kabataan. So, ang godly heritage yun, ilang ikulot na lang. So, siguro, di man tao, magpamasina siguro, ilang ko ito, pero pwede ka ba na isang araw ka nag-simple sa kalimutan, pero kung kinabuhitan, bis kung ano, nalilit na compromise. Amen? Pwede na itong mga autor na by God's grace, bahala, gamay lang kita, bahala, ibas kita, bahala, negative ang mga tao sa ato. But dapat stand kita, what is truth mga autor, and what is biblical. Amen? Okay, tonight, continue to please for our prayer. Ano po may na-learn kita this evening. Father in heaven, we thank you Lord for this evening. We thank you sa mong pulong na nag-remind sa among Lord na reality sa among life. Nag-battle kami. May kaaway kami Lord.
ang among kaaway, Lord, among ang kalimutan. At kabalong kami, Lord, the God of this world, walang iba. Ang ni Apostle Paul, Satan, which blinded the minds of the people. Kaya, salamat Ginoo, nasadto, member man kami sa world. Ari kami na bilong santo, at salamat Lord. Ginuligan mo kami, na freed kami, na-liberate kami sa kalimutan, kaya nakita ng mga truth. Tonight, Lord, I pray, tuligan mo kami na ma-defeat na mo ng kalimutan, ma-defeat na mo ng flesh. Dili kami maging under the flesh. But Lord, because the grace of God harap na sa amon. Help us, Lord, na ma-turn down na mo everything na di-offer sa kalimutan. Help us, Lord, to live a life na pleasing sa matubangan. Help us, Lord, instead of being carnal, help us to become spiritual. Help us, Lord, instead of being ungodly, mahimo kami ng godly, Ginoo. Sa matubangan. Thank you, Lord, for this lesson. I'm hoping and praying na dapat pa kami ma-learn sa mga further studies namin in the coming weeks. And give us, Lord, a teachable and willing heart sa pag-learn natin sa mga puno. This I pray in Jesus' name. Amen.